Kung paano pinasa yung budget Talagang sinalaula yung proseso, sinalaula yung ating saligang batas. That's not the way to go. 28. Attorney Vic Rodriguez, viral sa TV5 interview. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na para sa ating future update. Ngayong araw nga ay ginanap ang aplikante sa TV5. Kasama ang ibang sikat na news anchors dito, ipinaliwanag ni Attorney Vic Rodriguez ang mga bagay patungkol kung paano sinalaula ang 2025 budget. Kasama na rin sa ipinaglaban ni Attorney Vic ang pagpapapasa ng isang batas kung sakali makapasok man sa Magic 12, ay susubukan nitong maipasa ang pagpapababa sa korupsyon sa Pilipinas. Naniniwala si Attorney Vic na isa ito sa mga rason kung bakit naghihirap ang mga mamamayan dahil imbes na mapunta ang pera sa bawat Pilipino, ay napupunta na lamang ito sa ibang mga bulsa ng ibang politiko. Samantala, sinabi naman ni Attorney Vic na kusa itong nag-resign sa posisyon na ibinigay sa kanya ni PBBM dahil nakikita nito na hindi na maganda ginagawa ng mga taong nasa likod ni PBBM. Ngayon, tinalakay rin nito ang issue sa Bicameral Committee reports kung paano in-insert ang mahigit 200 at 41 bilyong piso na naging usap-usapan kamakailan sa social media. Ngayon, naniniwala si Attorney Vic Rodriguez na mapagtatagumpayan nila ang mga kasong isinampa nito sa Korte Suprema sa tulong ng mga mamamayan na nakasuporta sa kanya. Samantala, iba't iba naman ang komento ng mga netizens sa naganap na pahayag ni Attorney Vic sa TV5. Aniya mabagsik ang mga senador ng PDP. Pagdating sa sagutan, angat at matitino. Kung kaya't ako at ang aking asawa ay vote straight. Napakatalino mo, Attorney Vic, tama ang sinabi ni Tatay Digong sa'yo, matalino ka. Ipaglaban natin si Attorney Vic upang makasiguro na may boses tayo sa Senado. Sama-sama nating ihatid siya at ang buong PDP laban slate sa tagumpay. Nasa ating mga kamay ang kinabukasan. Continue to deliver issue-based key messages, Attorney Vic, consistently as well. It helps in the retention. Kuhang-kuha mo panlasa ko, Attorney Vic. Marcoleta at Vic, sure na kayo sa akin. Ngayon ating panoorin ang unfiltered video na ibinahagi ni Attorney Vic Rodriguez sa atin. Senator, nag-apply din lang sa... Okay. Rolling po. Thank you, Attorney. Ako po ay si Attorney Vic Rodriguez, Pilipino abogado maisog at formal at opisyal na aplikante ninyo pagka-senador. Nakilala kayo, Attorney Vic, bilang talagang supporter. At kasama kayo doon sa campaign ni PBBM na ngayon presidente na natin. Naging executive secretary po kayo. So yung relasyon po ninyong dalawa, talagang nakita ng tambay na napaka-solid. Ano ba yung pinakamabigat nyong dahilan sa pagtalikod sa kanya at pagiging kritiko ngayon? Personally, wala kaming naging problema ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung kami magkasama, even before siya naging presidente, and all the time that I was in Malacanang and serving as executive secretary. Subalit, hindi naman kasi ang loyalty ko sa isang tao I campaign very, very hard at lahat ng aking lakas at nalalaman patungkol sa isang matiwasay na kampanya dahil naniwala ako na magsisilbi kami ng tapat sa sambayan ng Pilipino. At pagka hindi na yun yung direksyon, ako ang nahihiya, Cheryl, dahil alam naman din ninyong lahat, with all humility, ako nakaharap Ilang beses akong humarap sa napakaraming tao. Sabi ko sa kanya noon, at ito'y nasa libro ko rin, yung mga alingas-ngas, intrigahan, yung nagmumura sa likod ko, wala namang kaya magmura sa harapan ko Nung nandoon ako sa Malacanang, mga hindi na pagbibigyan, kaya ko yun. Pero hindi ko kakayanin pag ang magmumura na sa akin, yung 31 milyong Pilipino. Ibig sabihin, binigo natin sila. Ayaw ko. So kayo ba ay ang sinasabi kasi tinanggal o napilitang nag-resign or talagang nag-resign? Nag-resign ako, Cheryl, because from Executive Secretary, meron akong appointment as the Presidential Chief of Staff. At prior to my appointment as Presidential Chief of Staff, ay napirmahan yung Administrative Order No. 1. Yan ay officially released sa Malacanang Records Office. At yan ay nandyan yan, naka-record yan. Kaya lang, wala nang dahilan na magtagal pa roon dahil hindi naman magbabago na yung direksyon tinatahak nila Dahil nakialam na nga, yung lagi kong sinasabi na gustong maging Pangulo, wala namang mandato kahit isang boto. Ayaw ko yun. At sino yan? Iisa lang ang Pangulo. Marami doon. Madami doon. Hasta ang Pangulo walang mandato. Hindi pwede yun. Kinakailangan yung Pangulo mag-assert. Binuto ka 31 milyong Pilipino bumoto sa'yo. Essentially, he was given a clean sheet. Sulat mo kung anong klaseng Pangulo ang gusto mo.
It's a license to do good, not to oppress the people. Sir, by that, are you implying na hindi siya nagsisilbing tapat, like preparing for the president? Kasi ito pong sabi niya, I think the other day, ang sabi niya about you, if he believes in what he is saying, why did he work for me? I did not work for him. And I've helped him. Iba yung nagtrabaho ka sa isang tao, may sahod yun. Wala akong kinuhang pera sa kanila. And all the time that I was executive secretary, this you ought to know. Wala ako sinahod, ni isang sentimo. You can check COA, you can check Malacanang. But in that case, that's even more personal. So why did you work? Why did you help him if in the end, did you get an epiphany of sorts among the other issues that have been coming? For example, sir, you've called for a Hill follicle test. That's one. Yes. Was that an issue even before, as far as you were concerned? No. Also, what about the allegations of ill-gotten wealth of his family? Were these ever addressed as far as you were concerned to your satisfaction? Let's talk about the hair follicle test. Alam naman ninyo na ako yung naglabas ng kanyang negative drug test November of 2021. Mainit yan na pinag-uusapan. Ako rin yung unang sumagot sa isang kilalang radio station yan. Ako unang sumagot. In-interview ako maaga-maaga ng ganun. We don't feel alluded to. And then merong mga resulta ng drug test. Ako nagdala sa PIDEA. Dapat yung PIDEA lang eh. I made my call, no? Daling ko ng NBI, daling ko ng Kamkrame. You know why? Sabi ko, kaya mahirap na yan. Baka mamaya may mag-operate yung unit na merong Drug Enforcement Authority, madali ito, ma-set up, etc. Ganon ko siya pinagmamalasakitan. Binigyan ko ng kopya 3 ahensya. Ngayon, hindi mamatay-matay ang storya yan eh. Katanging-tanging kanya lang yung storya yan eh. Nahihiya na rin ako din. Ang dami naniningil sa akin. Baka naman peke yung pinakita mo o nagpakita ka ng peke. Yung salita ko pwede mong panghawakan. Kanya pagka may ganyan, para matapos siya, wala ka namang pangamba, di magsailalim ka sa drug test. Ganon kasimple. Para nang sa ganoon, kung negative ka, di salamat. Pwede pa rin panghawakan yung aking salita, yung credibility ko hindi malulusaw. Ngayon, pagka ikay nag-positive, problema mo yun. Harapin mo yung problema mo. But sir, that's a hypothetical eh. You've known him for a long time. You not work for him, but something like you helped him from way back. So I suppose you know his character, his what he does. How he My ears were not, it's not a virgin. My ears, no. Naririnig ko yung usapin. But to be fair to him, yung sinasabing ba't hindi ko raw sabihin, to be fair to Bongbong Marcos, hindi ko siya nakita. Kagaya ng binibintang na iba na na-witness ko, hindi ko nakita. To be fair to settle this whole issue, wala akong nakitang ganun. Kaya nga para matapos na, para fair sa kanya, fair sa lahat, di sumiilalim ka, tapos ang storya. Ganun kasimple. And anyway, I stand by what I have said. Article 11, Section 1, public office is a public trust, and all public officials must at all times be accountable to the people. And it's the same article of the Constitution that they're using against their perceived critics or rivals in government. O sige, segue na ako from the Marcoses to accountability. Nabanggit na po niyo yan eh. Interested ako dun sa platform niyo, you want to lower the threshold for plunder, no? From medyo may maliit yun, 1 million. Nakakatakot-takot mo, gusto yung gabihin natin. Nung may ko na kasi si Attorney Vic, sabi niya pa 5 million. Kaya nagtaka ako, binaba niya na ngayon sa 1 million. May 500,000 eh. Sinusubaybayan ko rin naman yung kolum mo, Ami. At galit ka rin sa mga expose ka rin ng mga corrupt. Ang totoo naman talaga, kahit ang ordinaryong tao sa kalsada, galit sa corruption. Dahil sabi ko nga, yun ang alpha and omega ng maraming kahirapan nating Pilipino. And yes, the last time I was a guest ni Cheryl, ay 5 million na. 5 million pa tayo nun? Wala pa dyan yung anomalous, illegal, immoral, unconstitutional, and criminal bicameral conference committee report. Sinasalaula pati yung proseso ng pagpasa ng budget eh. 28 items blanco na nagkakahalaga ng 241 billion. Pero sabi ko, baba na natin ito. Kung bababa mo lang din, baba mo na ng 1 million. And I think it would be a deterrent. It will serve as a great deterrent sa mga magnanakaw. And I believe, hindi na ipapasa yung posisyon sa kamag-anak eh. Bakit? Nakaamba yung plunder eh. Pagka kumati-kati kamay mo't nakialam ka riyan eh. And then after that, I was saying, and I'm still advocating for it, balik natin yung death penalty doon sa lahat na makakasuhan at mapapatunayan na guilty sa kasong plunder. Nang sa ganun, hindi mo na pag-aari yung pwesto. Bakit? Hindi mo naman siguro gusto mabitay yung anak mo, yung asawa mo, yung mga sino pa sumunod sa'yo. Dahil huwag mong pakialaman yung pera ng gobyerno. Yung death penalty, isang pinakamalaking hindrance dyan. Well, we are expecting very strong pushback from the Catholic Church, of course. Paano po yung haharapin yun kung sakasakali? Because you are advocating, hindi ba kayo nag-aalala na maapektuhan yung kampanya niyo? Hindi.
Dahil sinasabi ko lang naman yung totoo at nararamdaman ng ordinaryong Pilipino. Sinasabi sa mga banal na kasulatan namin, huwag kang magnakaw. Hindi naman sinabi na huwag kang magnakaw at huwag mong paabutin ng 50 million. Ang pagnanakaw ay pagnanakaw. Pwede isang sentimo o 50 million. Simple lang naman yung Biblia. Pasimplihin din natin yung batas ng tao. Now I'm talking about the death penalty. Yes. O huwag kang magnakaw. And then yung death penalty isunod natin dahil kada pisong ninanakaw, kinabukasan ng batang Pilipinong ninanakaw din eh. Kada pera na dinalabas natin sa budget na ninanakaw, ilang bibigyan na hindi nakakakain ng tama. Yun ang ating labanan. Let's get real. Ang problema natin talaga, korupsyon eh. Bata pa ako, yan ang naririnig natin. Hindi naman nabawasan eh. Nag-escalate po eh. Yes, sir. Professor, my question is it the punishment, death penalty for 1 million pesos to be plundered, or is it the enforcement? Kasi in all those things that we have the death penalty, ang mga na-death penalty talaga. Mahirap. Mahirap, sir. Respectfully, Si Pangulong Erap was convicted of murder. Of course, wala na death penalty noon. But and even then, na-pardon pa. So, do you have that? Inaral ko rin naman yan na, and with all due respect to you, hindi pwedeng maging sukatan yung huling death penalty dahil isa lang naman ang nasentensyahan pagkatapos ng sinuspindi. The last one was si Leo Echegaray. After that, tinigil agad eh. So how can you measure the success of a particular law meeting out death penalty? Kung isang beses pa lang, hindi magkakaroon siya ng epekto eh. Let it run. Hayaan mo lang. Bakit sa Singapore meron pang ganun? Napakayaman. Bakit sa Vietnam ganun para malabanan ng korupsyon? Well, so clearly they're more efficient when it comes to enforcement of their laws. My question is that is it the punishment, is it lowering it, or is it fixing the law so that it's, or fixing the enforcers, so that you really get to catch the people? Pagka nakasuhan ka ng plunder na 1 million, bawa yung threshold, hindi mo pwedeng sabihin pag naging final na yung hatol sa'yo na hindi ka binigyan ng due process. Bakit? Walang nagnakaw sa gobyerno na mahirap. Una. And you're going to get the best law firm or lawyers to represent you. Nandiyan na magta-trial kayo sa RTC o Sandigan Bayan. Pag natalo ka dyan, mag-a-appeal yan eh. All the way sa kung ano-anong korte hanggang Supreme Court. Eh pagka umabot ka sa sundulan, guilty ka sigurado. So wala tayong debate doon. Kung sino mahatulan yan, all the way to the Supreme Court, guilty ka. And then this is the penalty that should be meted out. But my question is, how do we make sure that we catch the right people and not have all these people slipping through the cracks? Kasi the justice system in this country clearly is on the faulty side, as well as the enforcement system in the country is clearly on the faulty side. So, yun po, I understand where you're coming from na kailangan ng mahigpit na parusa at sa mas mababang presyo. Pero yung panghuhuli sa kanila... Baka may proposal din kayo to improve the judicial system kasi yan ang problema. Or the enforcement system. Criminal justice system. Talaga naman, dapat lahat yun, the whole gamut. And of course, the media, yung fourth estate, will play a big role in the community. Kasi nga, kasama yan sa pillars of our justice system. Di ba? Yung aktibo, vigilant, nagsusumpong, nagmamatsyag. Kailangan yun, yung media at saka yung ordinaryong tao. Otherwise, I agree with you. Magtatakpanan yan. Di ba magtataki pa niya? Pareho eh. Hindi yung pinakamataas na posisyon ang naiipit or nakapupok. Yung mga nasa ilalim, yung mga... Oo, kaya ganyan din daw. Ayaw na pumirma ng lahat kasi sa kanila ang bagsak. Maganda rin yun, di ba? Pagka ayaw ng pumirma ng ilalim. Kasi mapipilitan yung ibabaw na magtino. Wala nang gusto magpagamit sa'yo eh. Gagamit mo palagi. I think mabuti rin yun na mayroong ganyang serious na parusa at ibaba natin yung plunder para lalo walang kumilos. Yung mga empleyado, hindi ako naniniwala na gusto nila rin nakawan eh. Kaya lang, employment driven sila eh. Pag hindi ka tanggalin kita. Hindi pipirma ka na lang, papagamit ka na lang. Pero pag pinalakas natin yung mga batas na kaukulan dyan sa corruption, I think, lalong magiging vigilant itong mga to. I'm sorry sir, hindi ko kaya ito. Ako mabibitay dito. Baka yung pa magsumbong. Attorney Vic, bago tayo pumunta sa ibang issue, ididikit ko na kasi corruption. Noong ikaw ay bumitaw sa pwesto o sinasabing dahilan, isa sa dahilan ng sinasabi ng ibang kampo na kaya hindi ka nag-resign pero tinanggal because of money issues na binibenta or tumatanggap para sa posisyon, bayad para sa certain possession sa pamahalaan, sa pagpili. Kasi kasama kayo sa pumipili sa mga nag-a-appoint during that time. Masasabi mo ba at natitignan mo ba sa mata ang bawat sino magtatanong sa'yo na wala kang natanggap na pera para kapalit ng isang posisyon sa PBBM administration? Lahat kayo. Kaya ko kayong tingnan sa mata. Lahat kayo. Hanggang ngayon, kung totoo yan, ni isang kaluluwa, walang humarap at nagsabing, hiningan mo ko na wag na yung tumanggap, malabo yun eh, hindi na totoo yun eh. Yung hiningan mo na lang, na hindi nakapagbigay dahil walang pera, pero gusto lang maglingkod sa gobyerno, yun lang eh.
wala silang mailabas dahil wala. Lahat ito'y paninira. Yung sa issue ng asukal, ako nagpahuli ng bandang huli, akin to yung shipment. Ako nagpahuli ng asukal. At napatunayan ko na higit na maraming asukal na ini-smuggle at nakatago sa mga bodega kaysa doon sa 300,000 metric tons na linalaman ng sugar order, correct me, it's 3 or 4, okay? 3, ng sugar order number 3. Higit na marami yung landed at yung ini-smuggle. Back of the matter, yung barko na nag-unload sa Subic, pinatali ko yun, yung term. Ibig sabihin, hulihin mo rin yung barko. Bakit ko ginawa yun? Mas mahal yung barko sa laman ng mga kargamentong smuggled na sugar. And I want it to serve as a notice to the whole shipper around the world, huwag kang magpapagamit ng smuggling dyan. Pati barko mo huhulihin, lugi ka sa binayad sa'yo ng shipper. Ako nagpahuli nun. And I have tapped the intelligence service of the armed forces of the Philippines in locating all of these smuggled sugars and yung mga asukal na hoarded. Naka-record yan. Ako nagpahuli niyan. Attorney, kumusta yung kampanya niya? Because you're rating, I think, 25 to 29 sa survey. 20, Kumusta po yung kampanya niyo ngayon? Well, tuloy lang ako. Alam mo naman namin, veterano ka na rin ng pag-cover ng kampanya. Mahirap ang independent candidate. But when I filed my candidacy, talaga naman, ang sabi ko, ang aking gustong kasama ay ordinaryong Pilipino para hindi tayo compromise pag tayo pinagpala at pagbigyan ng pagkakataong magsilbi. Dahil alam naman din naman natin na my loyalty really is to the Republic of the Philippines. Mahirap, maraming challenges, but it's a different thing when we are on the ground. Mainit siyang tanggap ng tao. Will it be enough to get me a seat in the Senate? Hopefully. Bakit ka ba talaga tumakbo? Ang sinasabi nila ay dahil nahikayat ka ni dating Pangulong Rodrigo Duterte or dahil din sa kay PBBM? No. Bongbong is out of the equation sa aking pagdedesisyon. Eh, pati si Pangulong Duterte, siya lang una nag-i-encourage sa akin. Kaya lang, nung tinitingnan namin, hindi tayo pwedeng walang magiging tunay at maisog na oposisyon. Wala na nga. Kita nyo naman kung paano pinasa yung budget eh. Talagang sinalaula yung proseso, sinalaula yung ating saligang batas. That's not the way to go. 28 items blanco, 241 billion pesos. Hanggang ngayon, hindi nila mailabas yung enrolled bill. Walang enrolled bill na may pakita. And then initially, sinasabi na kami nagsisinungaling, fake news. Bandang huli, iba na sinasabi nila eh. Basta hindi kasalanan ng Malacanang yan, out kami dyan ha. Naglalaglagan na sila eh. At nakakainsulto, yung isang pambabata, sinasabi ministerial duty lang daw yan ng technical working group. Really? 241 billion ministerial? Paano naging ministerial duty? 241 billion blank? Pag blanco yan, it entails an exercise of discretion. You do not delegate something that has been delegated already to you by the Constitution. Tanging mga batas ang pwede magpasa ng budget, hindi ang technical working staff. Bawal yun. Sir, dun sa campaign kickoff po sa Pilipino, I'm trying to figure out kung sino